Guys, alam nyo ba na maraming benepisyo ang makukuha sa pag-aalaga ng isda sa aquarium? Una na dyan ay nakakabawas ng stress. Pero kung hindi ka naman stress ay huwag ka na mag-alaga ng isda kasi baka ma-stress ka. Hindi, joke lang. Pero kung alam mo naman kung paano sila alagaan at madali lang, ay mababawasan talaga ang stress mo sa buhay. Pangalawa, nakakababa ng blood pressure at heart rate. Kasi nga, pag pinapanood mo silang lumalangoy, ay nakaka-relax talaga. Pangatlo, improvement in sleep quality. Depende na lang mga kabisda kung mag-iisip ka na kung anong isda na naman ang idadagdag mo or mag-upgrade ka ng mas malaking tank. Pangapat, decrease pain and anxiety. Tulad nga ng mga pagkabalisa, pagkaligalig at pag-aalala. Mawabawasan yan pag may alaga ka ng mga isda. Basta lagi lang silang nasa kondisyon. Panglima, improve focus and creativity. Ito na yung time na magiging focus ka na sa mga ginagawa mo at mag-i-improve na din ang pagkamalikhain mo. Tulad halimbawa ng paggawa ng mga panlagay sa aquarium, gaya ng mga DIY filter at pag-aayos ng mga design sa aquarium. Then yung pang-anim, calming effect for children and Alzheimer's patient. Guys, napansin ko na din dito sa shop na yun nga, may mga bata na pupunta dito, umiiyak. Then, pag tumingin na sa mga aquarium ko, ay tatahan na o titigil na sa pag-iyak. Ang problema, pag inalis mo na sila sa harapan ng aquarium ay iiyak na ulit. Kaya mapipilitan ng bumili ng isda yung mga nanay. So, ayun mga kabisda, yan yung ilan lang sa mga benepisyo na makukuha kapag nag-alaga ka ng mga isda sa aquarium sa bahay. Batay lang din yan sa mga na-research ko, napag-aralan at yun nga mga na-experience ko na din. Hindi naman guys mahirap mag-alaga ng isda, basta kailangan lang kung magsisimula ka ay dun muna sa mga kumbaga hindi masyadong mamahalin na isda. Pwede kang magsimulang mag-alaga tulad ng mga maliliit lang, tulad ng mga gapi, mga molly, swordtail, angelfish, mga tiger barb. So yan, kumbaga mas madadali silang alagaan at hindi sila masyadong sensitive. Basta yun nga, magtanong-tanong ka rin at mag-research para alam mo rin kung paano sila alagaan. Nung nagsimula lang din ako mag-alaga ng isda, ang una ko lang alaga ay yung mga gapi. May nagbigay lang sa akin na kaibigan na gapi chops. So yun lang mga kabisda, sinare ko lang yung mga benepisyo na makukuha sa pag-aalaga ng isda sa aquarium. Kaya kung gusto mo rin, mag-alaga ka na rin ng mga isda. At pakipalo na rin ako mga kabisda. Happy fish keeping!